Tayong lahat ay para sa kalangitan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 14, verses 15 to 24, and I read it for you. One of the dinner guests, on hearing this, said to him, "Blessed is anyone who will eat bread in the kingdom of God." Then Jesus said to him, "Someone gave a great dinner and invited many. At the time for the dinner, he sent his slave to say to those who had been invited, 'Come, for everything is ready now.' But they all alike began to make excuses. The first said to him, 'I have bought a piece of land and I must go out and see it. Please accept my apologies.' Another said, 'I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to try them out. Please accept my apologies.' Another said, 'I have just been married, and therefore I cannot come.' So the slave returned and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and said to his slave, 'Go out at once into the streets and lanes of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.' And the slave said, 'Sir, what you ordered has been done, and there is still room.' Then the master said to the slave, 'Go out into the roads and lanes and compel people to come in, so that my house may be filled. For I tell you, none of those who were invited will taste my dinner.'" Kapag po tayo ay binigyan ng paanyaya, invitation, kasalan man yan, birthday, anniversary, o anumang mahalagang selebrasyon, hindi ho ba napakasarap sa pakiramdam na tayo ay maalalang kumbidahin sa kanilang napakatatanging pagdiriwang sa buhay. Kaya naman, kapag tayo ay hindi invited, hindi po tayo pumupunta. Pero kapag tayo ay invited, tayo pa'y naghahanda ng mga regalo para ibigay sa mga selebrante. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, narinig po natin kung papaanong ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng isang kwento tungkol sa isang napakadakilang pagtitipon. May mga taong kinumbidahan, ngunit silang lahat ay nagpa-excuse. May kanya-kanyang dahilan na hindi daw sila makakadalo sa pagtitipon. Kaya naman nagalit ang naghanda. Ang ginawa niya, pinakumbida niya lahat ng mga lumpo, mahihirap, at kung sino man ang makita nila sa daraanan. Ngunit may mga natitira pa ring espasyo para sana sa mga bisitang kinumbida. Tayong lahat po ay kumbidado sa kalangitan. Tayo ay para sa kalangitan, na kung saan doon mararanasan natin ang dakilang pagtitipon, pagsasalo ng lahat ng anak ng Diyos. Nagkakatalo-talo kung nariyan na ang panawagan, kung nariyan na ang imbitasyon mula sa Panginoon, nasa sa atin na lamang talaga ang tugon. Gusto ba nating makasalo ang Diyos sa kaharian niya? O tayo, katulad ng mga nasa kwento sa Ebanghelyo, napakarami pa nating mga excuses. Gagawin ito, may importanteng gagawin, hindi makakadalo, pagpasensyahan na, etc. Kapag sana tungkol sa Panginoon, kung ito'y tungkol kay Jesus, wala sana tayong ibang ipagpapalit pa sa Kanya. Si Jesus ang number 1 sa ating buhay. Ang Panginoon ang ating prioridad sa ating buhay. Oo, maraming mga alalahanin dito sa mundo. Ngunit sa bandang huli, ang Panginoon ang siyang bahala sa atin. Ibigay natin ang ating buong sarili sa Kanyang panawagan na makasalo siya sa Kanyang banal na pagdiriwang. Dito po sa mundo,
merong isang banal na pagdiriwang na every Sunday, every Saturday, readily available kahit araw-araw na tinatawag tayo. Ito po ang banal na misa na kung saan lahat, lumpo, may hirap, may kaya man o wala, makasalanan man o banal ay nagtitipon. Ito po'y sa banal na misa. At sino ang naghanda? Ang Panginoon. Ano ang pagsasaluhan? Ang katawan at dugo ni Kristo mismo. Kaya naman, huwag tayong tatamad-tamad. Ibigay natin ang ating oras sa pagdalo ng banal na misa dito sa mundo. Nang sa ganon, kapag tayo ay sumapit na sa bangkete ng Diyos sa kalangitan, tayong lahat ay magsasalong masaya doon, isang pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, tulungan niyo po kami na makita ang kahalagahan ng banal na misa sa aming buhay bilang isang pagtitipon hindi lamang ng mga banal, kung hindi lalo ng mga makasalanan ng mga may pagkakamali sa buhay sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.